Ito ang nakakagimbal na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Tuloy ang laban para sa konstitusyon, rule of law at accountability. Ito ang naging mensahe ng liderato ng Kamara matapos na magdesisyon ang Senado na i-archive ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ng desisyon ng Korte Supremang nagdedeklarang unconstitutional ang reklamo. Nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na hindi nila minadali ang paghahain ng impeachment case. Mas maituturing anya na minadali ay ang paglilibing sa reklamo. Dumepensa rin ito sa akusasyong political maneuvering ang pagsasampa ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. At iginiit na ang issue ay tungkol sa pananagutan na nakabatay sa katotohanan at sinumpaang salaysay. Ganito rin ang pananaw ng ilang House members. Ayon naman sa senadora na si Amy Marcos, naniniwala siya na hindi na maaring mabuhay ulit ang impeachment laban kay VP Sara Duterte sa Senado matapos ilagay sa archive ang Articles of Impeachment. Pero dahil na-archive lang ang Articles of Impeachment, maaari pa rin naman anya itong hugutin kung sakaling mababaliktad ang desisyon ng Supreme Court. Gayunpaman ay duda pa rin si Senator Amy na muling pagbobotohan sa Senado na buhayin muli ang impeachment. Matatandaang nitong Miyerkules, 19 sa 24 na mga senador ang pumabor na ilagay sa archive ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Pakinggan niyo, ang ganda ng paliwanag dito ni Cayetano. Yung i-table, simpleng salita, isang tabi muna. Oo, isang tabi, i-table. I-table muna natin itong ito. Yan, table, itabi mo lang muna diyan. So meaning buhay siya, pero hindi muna dinidiscuss. So ang problema, kung ite-table namin yung motion ni Senator Marcoleta, ibig sabihin nun, nandyan pa, hindi namin ginagalaw, pero nandyan pa yung case. Labag yun sa sinabi ng Supreme Court na immediately executory. Pero kung isang tabi mo, ibig sabihin buhay siya, pero pag naging final yung decision, pwede mong patayin. So ang kaibahan naman nung motion na pinasa natin ngayon na in-archive na siya. Ayan, ito yung pinagkaiba. Tandaan ninyo buhay pa yung i-table. Buhay pa, itinabi mo lang. Ipinatay mo lang. Ito namang archive, na sinunod yung Supreme Court decision, pinatay na siya. Okay. So kung ma-reconsider ng Supreme Court, pwede mong buhayin. Okay. So in one sense, many people will say, hindi ba pareho lang yon na yung buhay Hindi pwede pareho mong patayin yun. Patay na yun Yung isa itinabi mo lang. Subukan mo yun. Ito subukan mo. I-table mo yung kabit mo. At saka i-archive mo na yung kabit mo. Ibig sabihin nun, pinatay mo na yung kabit mo. O ano yung buhayin? O magkakabit ka lang uli ng iba. Yung i-table, itinabi mo lang siya. Babalikan mo lang siya pag nag-iinit ka na. Ganun yun. Ang laki ng pinagkaiba nun. patay, pwede mong buhayin. Magkaiba siya because we live under a constitutional democracy. Na pag nagdesisyon ng Supreme Court at sinabi ng Supreme Court immediately executory, dapat kumilos yung Senate. Pag hindi kami kumilos doon, what's to stop us in small or big decisions later on? And then lastly, yung sinabi ko kanina, di ba, na ang spirit ng Constitution, isang impeachment lang. At yung din desisyon. So kung nakabitin siya o nasa purgatorio, ika nga, buhay pa yung impeachment, so by the time na mag-file ulit, kung sino man mag-file ng February 6, ang nangyari buong taon may impeachment. Nagigets ninyo? Actually, sinasabi ni Senator Cayetano, it benefits pa nga yung magpapasa uli. Kasi kung buhay yan, hindi pa ka pwede magpasa uli. Gets nyo? Halimbawa, sabi ng Supreme Court, buhay yan, mali lang. Oh. Pero unconstitutional yan, hindi pa pwedeng ganun eh. So ibig sabihin, pag itinabi lang natin, sabi niya, itinabi, dyan lang. Buhay pa rin yan. Sabi nga niya, nasa purgatorio. So hindi ka pa pwedeng magpasa for another year, after a year pa. Starting August 7. So ibig sabihin nun, another August, sa susunod na August, kasi 1 year. Pero pag sinabi mong patay na talaga yan, sinunod natin yung sinabi ng Supreme Court na void ab initio, wala talaga yan, starting sa simula. Ibig sabihin, February, pwede ka na magpasa uli ng impeachment. So mas napaaga pa nga. Ayun na mag-antay. Yun ang spirit ng Constitution. Spirit ng Constitution, once lang yan, a year, and then harapin nung dapat haharap doon. Can I address one more issue? No? Sabi ni Senator Risa, ikakabit mo yung ebidensya. Paano yun? Pati mga witnesses, ebidensya, paano mo proprotektahan? Like in this... Yan kasi sinabi ng Supreme Court. Tapos na sinasabi, paano daw, kung makapangyarihan yung ini-impeach,
Eh makapangyarihan ba ang mga Duterte ngayon? No? In this case, you're not impeaching the president. You're impeaching a vice president na kalaban ng administrasyon. Hindi kaya ng administrasyon protektahan ang mga witnesses at ebidensya, di ba? And in the past, we have impeached presidents and been able to put our witnesses forward. Whether it's the Hello Garcia or before that, Senator Chis and I at kung sino man makasama namin have been able to do that. So yes, importanteng protektahan ang witnesses, di ba? Pero hindi pwedeng yun ang dahilan para wag i-attach ang mga ebidensya kung mag-i-impeach tayo ng impeachable officer. So it's correct to say, sir, na patay na yung impeachment? Yes. Kasi sabi nga ng Supreme Court, di ba? Void ab initio. Kaya nga sabi ko, parang sinabi sa iyo, there was never an us. Yun. Di ba? Kasi iba yung sabihin mong ex ko yun. Iba yung sabihin mong dati pero divorce na kami ngayon or hindi na kami. Iba yung sabihin mong there was never an us. So, pag sinabing void ab initio, from the start, wala yon. Kaya kung sinabi ng Supreme Court may mali lang, pero hindi siya void ab initio, dapat nag-convert kami into ay impeachment court ngayon. Pero sinabi kasi nila from the start eh. So from the start, there's no impeachment court. And because of that, kaya hindi nyo pwedeng hintayin yung FAR, yung decision Yes, ng FAR? because of the word immediately executory and the decisions that explain that. And I think it's consistent kasi dun sa bar. Kasi kung walang bar, if the Constitution said you can file as many every year, di pabayaan natin pending, pwede naman pala eh. Pero sabi ng Constitution, one lang a year, after that it's barred. At sabi ng Supreme Court, it's barred because of the first three na hindi inaksyonan. So again, there'll never be a perfect decision. Diba? Kaya nga adversary eh. There's adverse sides. It's adversarial. There's may one side, there's the other side. It just so happen na hati ang mga legal luminary ngayon. Diba? That's why I was saying nga, advocate tayo. Kung yun ang tingin mo, I respect that. Pero huwag mo sabihin, eto yung tama, eto mali. Kasi nga, in the end, it's the Supreme Court who will say na eto yung prevailing na doktrina. Senador, mas tamang term, patay na o nakagarahe lang? Kasi sabi, Patay na. pwede pang i-revive. Patay na pwedeng Pero buhayin. pwedeng buhayin. So kung tinable, Ulit-ulit naman buhay eh. yon na pwedeng patayin. Sinang tabilang. Pagka in-archive mo na, patay na yon. Kaya nga mo in-archive. Ang archive is like the burial ground eh. Diba? Pero pwedeng buhayin. No? If the Supreme Court reverses itself and says that there was jurisdiction. Pero even if the Supreme Court reverses itself partially, pero sinabi pa rin nila void ab initio, patay pa rin yon. Diba? So February 6 pa rin ang reckoning date. Diba? Thank you everyone. Yung Ay, sorry. Ang ganda ng sinabi, di ba? Ang linaw-linaw po. Ewan ko pag hindi pa naintindihan ng mga gunggong yan eh. Hindi. Ang dami pa talagang hindi makaintindi. Ito, panoorin ninyo ha. Oh, ang daming hindi Patay makaintindi. na ang impeachment ni VP Sara. Pero buhay pa ang bangayan ng Senado at Kamara. Para sa mga bumotong i-archive ang articles of impeachment, politika lang naman daw ang nasa likod ng reklamo. Pero sa ilang kongresista, tinakbuhan lang ng mga senador ang kanilang mandato. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah. Pinky, bonjing kung tawagin ni Senator Amy Marcos Bonjing! ang isang kongresistang nakinabang umano sa impeachment. Isa yan sa mga matitindi niyang binitawang salita ng bumoto ng resounding yes kahapon sa pag-archive sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yes, Mr. President. Patay na ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa botong 1941, opisyal nang inarchive ng Senado ang impeachment complaint ng adherence sa Supreme Court ruling na unconstitutional ito. Isa sa mga pumabor ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Bukod sa kanyang resounding yes, binatikos pa niya ang House of Representatives. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Naka! Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Hindi pinangalan Grabe, no? Bonjing. Sino kaya yung bonjing na yun? Paki-comment nga po dyan. Kung sino yung bonjing na yun? na ng senadora kung sino ito, pero sinundan niya ng matinding pasaring sa Kamara. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Yon! Kaya nyo yan? Sino sang ayon? Palitan na lang yung speaker. Alam mo, ito gusto ko lang i-komento ito. Sa totoo lang mga kababayan, I really don't understand. Kanina ko pa iniisip habang nagkakape tayo ng masarap. Iniisip ko, si Marcos makakabawi siya sa lahat ng kapalpakan niya eh. Makakabawi siya. Kasi may 3 taon pa siya eh, kahit papaano. Sabi mo ng 2. Kasi yung last year, kampanya na talaga yan. So sabi mo ng 2 taon, kaya niyang bawiin yung nasira niyang mga pangako, yung kapalpakan niya, kaya niyang bawiin yan. Kung sana, hindi niya ginawang speaker this time si Speaker Romualdez. Kasi talagang, alam mo, kahit, kita nyo naman, di ba? Kahit yung mga kaalyado nila, alam na kaya bumabagsak itong gobyerno to dahil sa kanyang pinsan. Ano ba mga issue? Blanco sa budget. Yung mga flood control na kung saan napunta.
alam naman po natin yung mga insertion na yan, kanino nang galing. Sa mga mambabatas yan. Di ba? Kaya nga meron silang sacrificial lamb na yun ang tinanggal. Hindi ko napapangalanan yun. Kasi nga po, alam natin na nagkaroon talaga ng katarantaduhan. Ang hindi ko magets, ba't hindi niya matanggal bilang speaker etong si Tamba? Ang isa lang ang naiisip ko, may hawak si Tamba na hindi kaya ni Marcos gawin or else pwede siyang ilaglag ni Tamba. Yun lang ang nasa isip ko. Kasi, ewan ko or, hindi lang pala isa, dalawa. Or nakikinabang siya sa mga ginagawa ni Tamba. Ano sa tingin ninyo? Cheap political trick ang tawag ni House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adyong dito. Anya, kesa atakihin ng kamera, mag-focus na lang daw ang senadora sa trabaho nitong maglitis ng impeached officials at huwag takbuhan ito. Sabi naman ni House Senior Deputy Speaker J.J. Suarez, walang sino man ang pwedeng magdikta sa kanila kung sino ang dapat mamuno sa Kongreso. Pero paliwanag ng senadora, nararapat lang daw na i-mention niya sa explanation of vote ang issue sa kamera kahapon. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. So, hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. May chismis umano siyang natanggap na may ilang kongresistang tutol sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez na na-re-elect ng buksan ng 20th Congress nitong Hulyo. Maraming abangers, di ba? Sino ba nagsabi nun? Maraming nag-iintay. Pero hindi dumating. Ang bas-bas, yun ang problema. Ang tanging botong inaantay ay yung boto ng Malacanang. Nang tanungin ko Yon. So, ibig sabihin, Ma'am Senator, Madam Senator, yung kapatid mo may kasalanan. Wag mo nang, deny yun. Sabi mo nga nakabang na Kasi ganyan naman talaga Di ba nangyari na rin niya kay Pangulong Duterte noon? Kung nag-antay lahat hanggang may tumawag last minute. Di ba? Hindi ko na lang babanggitin. Pero ganito rin nangyari dito, nag-aantay na last minute hanggang walang dumating mula sa Malacanang. Sino ba sa Malacanang? Alam naman si Yusek Claire. Ano? Hindi. So, kasalanan ng kapatid mo yan. Kaya kung ako sa'yo, magkaroon ka ng heart-to-heart talk sa kapatid mo. Salbahin nyo kamo yung gobyerno, pati itong bansa natin, kung tanggalin nyo si speaker bilang isang speaker. Hindi, yan lang talaga yan kung gano'n na ba kalalim ang hidwaan sa pagitan ng magpinsang Marcos at Romualdez, sagot ni Senator Amy. Wala namang personal dito, wala namang family feud kanino man, kung si Bongbong man, si Lisa man, si Speaker, pati si Toby, walang family feud. Ang issue talaga politika at prinsipyo. Yan ang problema kay Amy. Lagi niya pa rin nililigtas yung kapatid niya. Yan ang problema ko. Yan ang mabigat kong problema kay Amy. Yung mga bitaw niya, okay sana. Yung mga sinasabi niya, mga hearing niya, okay sana. Yung mga support niya ka mga Duterte, okay sana. Pero yung lagi mo nalang inililigtas ang pamilya ninyo. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Kung talagang ikaw ay sincere, itodo mo na, isagad mo na. Ikaw na nga nagsabi, walang tawag na nanggaling sa Malacanang. Sino may kasalanan? Kapatid mo. Di ba? Diretsuhin mo na. Kasalanan ng kapatid ko to. Kung may bonjing. Maraming naghihirap sa ating taong bayan. Pagdating sa impeachment, kumpiyansa ang senadora na malabo nang magbago ang isip ng SC, kaya dapat lang ang archival ng mga reklamo. Ibig sabihin, pinatay ito dahil nga immediately executory ang desisyon ng Korte Suprema. Mas maganda raw yan sa hinaing motion to table ni Senate Minority Leader Tito Soto para hindi magkaroon ng constitutional crisis. Patay na pwedeng buhayin. So kung tinable, buhay yon na pwedeng patayin. Bumuhos ang disappointment sa oposisyon matapos ang naging pagboto. It is our institution which, in the words of colleagues, killed the articles of impeachment. Hindi po dapat mahirap at teknikal ang impeachment. Wala sa hanay ng mga senador na bumoto ng no ang nagsasabi na hindi dapat respetuhin ang pasya ng Korte Suprema. Ano point nyo? Hintayin lang ang final decision. Sa 12 taon. Tingnan ninyo, yan ang lagi nilang punto. Antayin lang daw. Pati ito mga Kupal pa rin ang ilang kongresista sa desisyong i-archive o isang tabi ang impeachment case laban sa bise. Giyit nila minadali at premature ang naging aksyon ng Senado. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Minadali daw. Minadali. Ano ibig sabihin ng minadali? Anong root word nun? Madali, mabilis. Di ba? Madali, madaliin. Ano sabi ng korte? Tagalan ninyo ang pag-execute. Yun ba sinabi? Ipagpaliban nyo muna ang pag-execute ng order namin. Hindi.
Ako, linaw-linaw eh, di ba? Ano sabi ng Supreme Court? Wag niyo muna, antayin niyo muna yung sagot namin sa MR. Sige nga, ano sinabi ng Supreme Court sa mga matatalinong nakakaalam ng disease? Tandaan niyo ha, lumabas yung pangalawang utos ng Supreme Court the day before August 6. Talagang itiniming nila. Alam nila na magkakaroon ng desisyon o magkakaroon ng debate on the August 6 sa Senate, kaya naglabas sila ng August 5 para malinaw ano ang dapat gawin ng mga senador. Ano nilabas na desisyon? Sabi ba doon, magpatumpik-tumpik muna kayo sa pagpapatupad nito. Or, forthwith executory. O sinabi ba ng Supreme Court na isihan nyo lang ang pagpapatupad nito? O sabi ng mga kababaihan, take it slow. Gago! O kaya dahan-dahan lang. Gago! Ano sinabi ng Supreme Court? Sige nga. Yung mga matatalino dyan, ilagay nyo dyan, isulat ninyo. Oh, di ba? The day before magkaroon ng pagdinig ang Senado, naglabas ng pangalawang utos. Ano sabi? Immediately executory. Tanungin ko kayo uli sa mga matatalino dyan. Pag sinabi mo bang immediately executory, according to our study, kailangan ba agad-agad ipatupad? Kailangan bang magmadali? O magpalumbay-lumbay muna at magpa-easy-easy, magpa-kuya-kuya-kuy muna? Bobo na lang talaga magsabi ng sandali, ba't kayo nagmamadali? Huwag kayo nagmamadali. Kaya nga alam mo, ewan ko, dahil sa politika, ang dami naging bobong politiko. Oo. Dahil init na init ang ulo nila kay BP Sara Duterte. Karamihan ng mga nag-no doon sa Senado, yan ang dahilan nila eh. Yan ang dahilan nila eh. May MR pa kasi kaya huwag tayong agad-agad. Ano doon ang hindi nyo naintindihan na immediately executory? Bobo ba kayo? Tanga ba kayo? Grade 1 ba kayo? Hindi nyo pa ba napag-aralan ng salitang immediately? Di ba? Pag kayo inutusan ng asawa nyo, umuwi ka dito immediately ha? Pag hindi ka umuwi dito immediately, ha? Yari ka sa kulambu ka. Uwi ka sa bahay mo. Tapos, mga madaling araw ka na umuwi. Sasabi mo sa kanya, relax lang. Nagpaano lang ako dyan, nagpagupit lang ako. Madaling araw, nagpagupit? Oo, may barbershop dun sa loob ng di ba ano ba usapan natin? Sasabihin sa'yo ng asawa mo. Di ba sabi ko umuwi ka agad-agad, immediately? Dapat nagmamadali ka na kasi manganganak na ako. Immediately umuwi ka, di ba? Yun ang usapan natin. Eh bakit nagpadaan ka pa sa, nagpabarbero ka pa, kumain ka pa? Anong kinain mo? Pechay o tilapia? O danggit? Gago! Di ba? Ano? Anong dahilan mo? Ba't ka ba nagmamadali? Usapan natin immediately! Easy lang. Ba't ka nagmamadali? Pwede mo ba sabihin sa asawa mo yun? Ha? O, tuloy natin. In the matter of the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives, the same is hereby approved. Bakit ba nagmamadali ang Senado na isara ang VP Sara impeachment? Yan ang tanong ni House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Laila De Lima. Kaugnay ng desisyon ng Senado na i-archive ang articles of impeachment matapos itong ibasura ng Korte Suprema. Okay, very much concerned talaga. Disconcerting at hindi na naman nga po ako nakatulog. Ang hindi po namin maintindihan kung bakit pinilit nilang may archive instead of just, pending na muna yung alternative action na pinopose ni former Senate President and Minority Leader of the Senate, Senator Tito Soto, ay yun ang maganda dapat. I-table na muna pending the resolution of the MRs filed with the Supreme Court. Paliwanag din ni De Lima. Sabi kasi immediately. Sino ba nagsabi? Sino? Yung mga senador ba nagsabi? O ang Supreme Court? Sinabi ba ng Supreme Court immediately? O hindi? Hindi porket immediately executory ang SC ruling ay pinal na ito. Kasi nga, meron pang motion for recall. Wala naman sinasabing finally. Walang sinasabing final na. Ang sinasabi dito, sabi ng Supreme Court nagsabi, immediately executory. Mga abogado ba kayo? Pwede nyo alam yun. Pag kayo inutusan ng korte, immediately executory. Kailangan magpalumbay-lumbay. Pag may isang tao pinakulong,
at sinabi ng korte, inutusan niya yung law enforcer, immediately executory. Hindi, sandali lang po, pagbabakasyonin po muna natin para naman pag ikukulong namin, sulit na. Nagbakasyon na siya, tapos na siya magbakasyon. Nag-party-party muna siya. Ganun ba? Hindi kasi dali, may motion pa eh. Sandali lang, may motion. Bakit nagmamadali? May motion pa eh. Pwede ba sabihin sa Supreme Court yun? Sandali! Anak kayo ng ano ah. May motion pa, ba't kayo nagmamadali? Consideration. Pina-comment pa nga ng Korte Suprema yung petitioners, sila Vice President Sara Duterte and si Attorney Torion. Kung talagang final na yan, hindi na sana pinansin yung mga MR. At ang isa pa raw sa mga ginawang questionable ng Senado, Bakit they tackle that matter not as an impeachment court, but as Senate in plenary? pero sang-ayon si De Lima sa naging pahayag ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na at least in-archive lang ang impeachment. Ibig sabihin, hindi basta pwedeng i-dismiss o i-deny ng SC ang naihaing motion for reconsideration on the ground of being moot and academic. Ang Makabayan Bloc naman, may sariling motion for reconsideration. Kinukundi na rin ito ang dali-dali at premature na desisyon ng Senado. Kung taxpayer ka, you should be concerned about this impeachment complaint. And yung lantaran na pagtatago ng mga iba't ibang mga political actors kung asaan yung pera na ito. Hindi natin i-let go yung fact na may 612.5 million pesos in confidential funds na nawawala. Hindi tinatanggap ng mamamayang Pilipino na ibinigay kay Mary Grace Piatos at mga kasamahan niya ang pondong ito at yun na lang yun. In effect, pinagtatakpan ng mga senador ang Vice Presidente sa issue ng confidential funds sa ginawa nilang boto. Isa sa mga naging grounds ng impeachment ng Vice ay ang paglustay niya umano sa confidential funds ng kanyang mga opisina. Naninindigan ng maraming kongresista na hindi politically motivated ang impeachment ni VP Sara tulad ng sinasabi ng iilang mga senador. Sa halip, ito raw ay isang lehitimong paraan to hold public officials accountable, lalo na kung mapapatunayang may paglabag naman talaga sa batas. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Ayan, malinaw na malinaw, di ba? Yan ang hindi natin maintindihan, ba't hindi maintindihan nito mga to. Ito nila De Lima, yung mga ganyang eksena na alam naman natin mga kababayan eh. Ang simple-simple, immediately, tapos ipagpipilitan mo. Patagalin muna ninyo. Antayin nyo muna yung motion. Hindi pa pwede kasi talaga eh. Hindi pa pwede na ang isang desisyon ng Supreme Court eh sinabi niyang immediately executory. Hindi pa pwedeng patagalin mo yan.